Huwag kang gumagawa ng eksena rito, Elena. Cindy is coming with us dahil kailangan ko siya para sa mga meeting sa Maldives. Business is business kaya please, huwag mong pairalin ang pagiging selosa mo sa unang araw pa lang ng ating honeymoon. Ang mga salitang iyon mula kay Ricardo ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na kagalakan sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan habang ang paligid na puno ng mga taong nagmamadali ay tila naging isang malabong anino. Hawak-hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na kwaderno, isang travel journal na puyat niyang ginawa nitong mga nakaraang gabi. Doon sa bawat pahina, nakasulat ang bawat detalye ng kanilang pangarap na bakasyon, bawat paboritong pagkain ni Ricardo na gusto niyang ipatikim dito, at ang mga petsa ng kanilang mga mahahalagang anibersaryo na nais niyang ipagdiwang sa ilalim ng mga bituin ng Maldives. Suot ni Elena ang puting sedang bestido na pinili mismo ng kanyang biyenan na si Doña Aurora. Sinabihan siya nito na kailangang magmukha siyang perpektong asawa ng isang tagapagmana ng korporasyon. Ngunit sa harap niya, nakatayo si Cindy, ang sekretarya ni Ricardo, na hindi lamang nakasuot ng mas maikling bersyon ng kanyang bestido, kundi may hawak din na maletang katulad ng sa kanya. Ang masakit, ang suot nitong kwintas ay ang perlas na matagal nang ipinangako ni Ricardo na ibibigay sa kanya sa araw ng kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang ingay ng mga anunsyo ng pag-alis ng eroplano ay naging isang nakatutuling ugong sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat ng bawat hininga na tila may nakabara na matalim na bubog. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay punong-puno ng pag-asa, ay parang isang kristal na banga na dahan-dahang nagkakalamat hanggang sa maging pino at maliliit na piraso. Hindi niya magawang sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang tinig. Ito ay isang tahimik na pagkaguho ng kanyang buong pagkatao. Napatingin siya kay Ricardo, ang lalaking nanumpa sa harap ng dambana na poprotektahan siya at mamahalin habang buhay. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga matang dati ay puno ng init, ay tila naging 2 piraso ng yelo na walang pakialam sa kanyang pagdurusa. Nakita ni Elena ang pagdampi ng kamay ni Cindy sa braso ni Ricardo. Isang mapang-uyam na haplos na tila sumasampal sa kanyang dangal bilang asawa. Ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila mga usok na tinatangay ng hangin mula sa mga makina ng eroplano sa labas. Sa gitna ng siksikan at abalang terminal, doon sa ilalim ng maliliwanag na ilaw na dati ay sumisimbolo sa kanyang maningning na kinabukasan, naramdaman ni Elena ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Siya ay naroroon, katabi ng kanyang asawa, ngunit pakiramdam niya ay libu-libong milya ang layo nito sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang kawalan na hindi niya alam kung paano takasan. Ito na ba ang sinasabi nilang proteksyon at pag-ibig na kapalit ng aking pagkatao at kalayaan? Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ng ganitong uri ng lason para lamang mapanatili ang imahe ng isang masayang pamilya na matagal nang bulok sa loob? Nakaalis na ang ibang mga pasahero at tanging ang katahimikan na lamang ng kanyang nadurog na puso ang naiwan sa kanyang tabi. Ang travel journal na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa malamig na sahig, nakabukas sa pahinang may nakasulat na, "Ang ating unang paglalakbay bilang mag-asawa." Dito ba talaga magsisimula ang lahat? O ito na ang katapusan ng isang maling panaginip na pilit kong pinaniwalaan? Bumalik ka? Akala ko ba ay sasama ka sa kanila? O baka naman natauhan ka na wala kang silbi sa asawa mo sa labas ng bansang ito? Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na pasilyo ng mansyon ng mga De Leon, tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng bahay. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan,
Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pangungutya. Hindi sumagot si Elena. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanilang silid ni Ricardo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Pagpasok niya sa kwarto, ang amoy ng pabango ni Ricardo ay nanatili pa rin sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pagsusuka sa kanyang sikmura. Mabilis niyang binuksan ang aparador at kinuha ang isang lumang maleta na dinala niya noong unang araw niyang tumapak sa bahay na ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Elena? Ang tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ay hudyat ng pagpasok ni Doña Aurora. Marahas nitong itinulak ang pinto at humalukip-kip sa harap ng nag-iimpok na manugang. Huwag mong sabihing maglalayas ka dahil lang sa maliit na bagay na yon. Napakababaw mo talaga. Maliit na bagay? Sa wakas ay nahanap ni Elena ang kanyang tinig. Bagaman ito ay garalgal at puno ng pait. Ang ipahiya ako sa airport. Ang isama ang kabit niya sa honeymoon namin. Maliit na bagay lang ba iyon para sa inyo, Mama? Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng lason. Don't be so dramatic, Elena. I was the one who booked Cindy's ticket. I instructed her to go. Kailangan ni Ricardo ng isang babaeng makakatulong sa kanya sa negosyo, hindi ang isang palamuting tulad mo na walang alam, kundi ang magpakitang tao. Utang na loob mo sa amin ang posisyong kinatatayuan mo ngayon. Isang hampas lupa na binihisan at ginawang prinsesa. Do you think you can survive without the De Leon name? Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumatarak sa puso ni Elena. Ang bawat tulong na ibinigay ng pamilyang ito ay naging isang kadena na unti-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay naging isang gintong hawla na pilit niyang pinagkakasya ang kanyang sarili. Dahan-dahang binitiwan ni Elena ang hawak na damit. Tumingin siya sa kanyang biyenan ng may bagong uri ng determinasyon. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Tama kayo. Wala akong alam sa negosyo ninyo, pero alam ko kung ano ang tama at mali. At ang pananatili sa bahay na ito ay ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Subukan mong lumabas sa pinto na yan, banta ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay naging mababa at mapanganib. Sisiguraduhin ko na wala kang mapupuntahang trabaho. Ipapa-deactivate ko ang lahat ng credit cards mo. Iiwanan kitang hubad at walang kahit isang kusing. Isang kumpas ko lang, Elena. Mabubura ka sa lipunang ito. Tumalikod si Elena at kinuha ang kanyang simpleng handbag. Iniwan ang lahat ng mamahaling alahas at damit na ibinigay ng mga De Leon. Ang tanging tunog na maririnig sa silid ay ang marahas na paghinga ni Aurora at ang marahang pagbukas ng cabinet kung saan kinuha ni Elena ang kanyang lumang tsinelas. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, nararamdaman ni Elena ang pagbagsak ng mga pader ng kanyang dating buhay. Ang marangyang chandelier sa sala ay tila nawalan ng ningning sa kanyang mga mata. Nang hawakan niya ang trangka ng malaking pintong Nara, huminto siya sandali. Ang pera ninyo ang nagpatahimik sa akin noon, Mama, sabi ni Elena nang hindi lumingon. Pero ang dangal ko ang magpapaalis sa akin ngayon. Keep your money. It's as fake as your son's promises. Lalabas na sana siya nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang boses ng katulong na sumagot ay puno ng kaba. Doña Aurora, ang opisina po ni Sir Ricardo. May mga pulis daw po na naghahanap sa kanya tungkol sa mga dokumentong pinirmahan ni Ma'am Elena noong nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora habang si Elena ay napahinto. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa pinto. Anong mga dokumento? Wala siyang maalalang pinirmahang anuman maliban sa mga papeles ng kasal. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran.
Elena, huwag kang aalis. Sigaw ni Aurora, na ngayon ay halata na ang takot sa mukha. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo, ano ang totoong dahilan, kung bakit siya pinili ni Doña Aurora para kay Ricardo. At anong panganib ang naghihintay sa kanya sa labas ng mansyong ito na tila mas madilim pa kaysa sa loob. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Elena. Wala siyang dalang payong at ang kanyang manipis na bestido ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang malalaking gate ng Forbes Park ay malayo na sa kanyang paningin at kasabay nito ang paglaho ng lahat ng karangyaan na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hagibis ng mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang binti. Ngunit tila wala na siyang nararamdaman. Ang manhid na puso ay mas masakit pa kaysa sa ginaw na dulot ng gabi. Huminto siya sa harap ng isang makinang na ATM Takidi, sa loob ng maliit at maliwanag na cubicle, nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapasok ang card na ibinigay sa kanya ni Ricardo noong nakaraang buwan. Invalid PIN, ang unang lumabas. Sinubukan niya ang isa pang card, ang kanyang personal na savings account. Na bago pa man siya ikasal, ang mensaheng lumitaw sa screen ay tila isang hatol ng kamatayan. Account frozen. Please contact your branch. Napasandal si Elena sa malamig na pader ng ATM booth. Ang bao sa labas ay walang-wala, kumpara sa baon ng kawalang pag-asa na humahampas sa kanyang dibdib. Totoo nga ang banta ni Doña Aurora. Sa isang kumpas lang ng kamay nito, binura nito ang kanyang kakayahang mabuhay sa mundo ng mga mayayaman. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Sumakay siya sa isang maingay na jeepney patungo sa kabilang dako ng lungsod, sa lugar kung saan ang mga ilaw ay hindi na kasing liwanag ng sa Makati. Ang amoy ng usok, basang basura, at pritong isda ay sumalubong sa kanya nang bumaba siya sa isang makipot na eskinita sa Tondo. Dito nakatira si Tia Merly, ang kapatid ng kanyang namayapang ina na matagal nang hindi kinikilala ng mga De Leon dahil sa pagiging labandera nito. Elena? Diyos ko, anong nangyari sa iyo, anak? Ang boses ni Tia Merly ay puno ng gulat nang buksan nito ang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Hindi na nakapagsalita si Elena. Humagulhol siya sa balikat ng matanda. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Sa loob ng maliit na silid na amoy gaas at lumang kahoy, pinatuyo ni Tia Merly ang kanyang katawan at binihisan siya ng maluwag na duster. Walang aircon, tanging ang tunog lamang ng isang lumang bentilador na umiingit sa bawat pag-ikot nito ang sumasaliw sa kanilang katahimikan. Inihapag ni Tia Merly ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap niya. Walang manok, tanging kaunting luya at patis lang ang nagbibigay ng lasa rito. Sa unang subo ni Elena, naramdaman niya ang alat ng sarili niyang mga luha na pumatak sa mangkok. Ito ang pinakasimpleng pagkain na natikman niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ito rin ang unang pagkain na hindi nagdulot ng pagkabulag sa kanyang lalamunan. Ang lalambot ng mga kamay mo, Elena. Parang hindi pambahay, sabi ni Tia Merly habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Ngunit ang mga kamay na ito ang gagamitin mo para bumangon ulit. Huwag kang mag-alala. Hanggat may lugaw ako, may pagkain ka. Nang subukan ni Elena na matulog sa ibabaw ng manipis na banig, narinig niya ang kaluskos ng mga daga sa bubungan at ang malayo ngunit tuloy-tuloy na tunog ng mga videoke mula sa kapitbahay. Napatingin siya sa maliit na bintanang may rehas na kalawangin. Sa labas, sa kabila ng kalsada, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, tila naghihintay, tila nagmamasid. Sino ang lalaking iyon? At bakit pakiramdam ni Elena ay kahit sa gitna ng kahirapang ito,
ay hindi pa rin siya tuluyang nakakatakas sa mga mata ng mga De Leon. Mula sa pagkabigla sa pagkawala ng yaman, patungo sa pagtanggap ng tulong mula sa taong dati niyang kinalimutan, ang pagsisimula ng pisikal na hirap. Ang sandaling hinaplos ni Jemerly ang mga malambot na kamay ni Elena na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pagkatao ay higit pa sa kanyang panlabas na anyo. Ang misteryosong lalaking nakamanman sa labas ng bahay ni Jemerly. Isang malakas na katok ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito katok ng isang kaibigan. Ang tinig sa labas ay pamilyar. Isang tinig na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Elena. Ang bawat ugong ng mga makina sa loob ng pabrika ng garments ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa pagkatao ni Elena. Ang hangin ay punong-puno ng mga maliliit na himaymay ng tela na tila sumasakal sa kanyang bawat hininga, malayo sa mabangong aircon at sariwang bulaklak na dati ay nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga daliri na tanging mga mamahaling alahas at malambot na seda lamang ang hinahawakan noon ay puno na ngayon ng maliliit na sugat mula sa mga tusok ng karayom at gasgas ng magaspang na sinulid. Hoy! Yung baguhan sa line 4. Kung hindi mo bibilisan yan, baka pati ang kakarampot na sweldo mo ay mabawasan pa dahil sa bagal mo. Hindi ito isang bakasyon sa probinsya, kaya igalaw mo ang mga kamay mo. Ang sigaw ni Aling Marites, ang supervisor na may matalas na dila at palaging nakakunot ang noo, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ramdam ni Elena ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Para sa kanila, isa lamang siyang tisay na napapadpad sa hirap, isang babaeng mukhang hindi tatagal ng isang araw sa init at pagod ng produksyon. Ngunit sa halip na sumagot o umiyak, mas lalo pang hinawakan ni Elena ang tela. Ang bawat tahi ng makina ay tila isang hakbang palayo sa nakaraan, isang paraan upang burahin ang bawat bakas ng pamilyang De Leon sa kanyang sistema. Hindi siya kailangang maging palamuti lamang, kaya niyang lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang sumapit ang hapon, bit-bit ang kanyang unang sahod, nakakarampot lamang kumpara sa isang tanghalian niya. Noon sa Makati, dumaan si Elena sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Sa loob ng maliit at mausok na kusina ni Tia Merly, hinanda niya ang mga gulay para sa sinigang na baboy. Habang hinihiwa niya ang labanos at sinisiguro ang tamang asim ng sabaw, tila bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Ang amoy ng kumukulong sampalok ay nagbigay sa kanya ng init na matagal na niyang hinahanap. Isang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman ni Ricardo. Sa bawat subo ng mainit na sabaw kasama si Jemerly, naramdaman ni Elena ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang asim ng sinigang ay tila gamot na humuhugas sa pait ng airport at sa laso ng mga salita ni Doña Aurora. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng may tunay na kapayapaan, malayo sa mapanuring mata ng mga taong tanging dangal at pera lamang ang pinahahalagahan. Samantala, sa loob ng malawak at tahimik na opisina ng korporasyon, nakatitig si Ricardo sa isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa kanilang travel agent. Isang dokumento ang nagpapatunay na ang tiket ni Cindy ay naibuk na bago pa man mangyari ang sinasabing emergency sa Maldives. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang lahat ay isang malaking palabas na orchestrated ng kanyang sariling ina at siya ay naging isang bulag na tagasunod sa isang kasinungalingan na sumira sa kanyang asawa. Ricardo, bakit hindi ka pa umuuwi? Hinihintay ka na ni Cindy para sa hapunan? Nagluto siya ng paborito mong steak. Tawag ni Doña Aurora sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkukunwari at autoridad. Hindi ako gutom, Mama. At sabihin mo kay Cindy, huwag na niyang sayangin ang oras niya. Malamig na sagot ni Ricardo bago ibagsak ang telepono. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng gusali
Dala ang bigat ng pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanyang kaluluwa. Balik sa tondo, matapos ang hapunan, tumulong si Elena sa pagliligpit ng mga gamit. Nang biglang tumunog ang isang lumang telepono sa gilid ng pabrika kung saan siya pansamantalang nananatili para sa dagdag na oras. Ang matunog na huni nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hello? Maari bang makausap si Elena? Isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na tila nanggaling sa hukay. Puno ng kaba at seryoso. Sabihin ninyo sa kanya, huwag siyang masyadong magtitiwala sa mga De Leon. Ang nangyari sa kanyang ama, hindi iyon isang aksidente lamang. May kinalaman si Doña Aurora sa lahat. Nabitawan ni Elena ang hawak na baso at ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila hudyat ng pagbubukas ng isang bagong bao na mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kanyang pinagdaraanan. Ang ingay ng palengke sa Divisoria ay tila isang malakas na agos ng ilog na pilit nilalabanan ni Elena. Bit-bit ang dalawang mabigat na supot ng mga sariwang gulay. At Ricardo, para sa karinderya ni Tia Merly, maingat siyang humahakbang sa gitna ng maputik na kalsada. Ang kanyang simpleng kamiseta ay basa na ng pawis at ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit, malayo sa ayos ng isang donya na dati ay palaging may tagasunod. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa mga alahas, kundi sa dangal ng pagtatrabaho. Isang makintab at itim na SUV ang biglang huminto sa kanyang tapat. Dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa kanyang binti. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang lalaking tila hindi nababagay sa magulo at mabahong paligid. Si Ricardo. Suot pa rin nito ang kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng pagkabalisa. Elena? Ang tinig ni Ricardo ay gumaralgal nang makita ang kalagayan ng asawa. Diyos ko, Elena, anong ginagawa mo sa sarili mo? Bakit ka nagtitiyaga sa ganitong lugar? Tingnan mo ang mga kamay mo, ang dumi ng paligid mo. Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay na may bahid ng lupa mula sa mga biniling luya at sili. Pagkatapos, tiningnan niya ng diretso si Ricardo. Ang dumi ng paligid ay nahuhugasan, Ricardo, pero ang dumi ng budhi, kahit anong mamahaling pabango, ay hindi kayang itago. Elena, please let's talk properly. Umuwi ka na. I'll settle everything with Mama. Magbabakasyon tayo, kahit saan mo gusto. Tayo lang dalawa. I'll make it up to you. Mabilis na sabi ni Ricardo habang pilit na kinukuha ang mga supot na hawak ni Elena. Naglabas siya ng makapal na bundle ng pera mula sa kanyang pitaka. Take this. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo rito. Puno ng sama ng loob ang tingin ni Elena sa perang iniaabot sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam niya ay paulit-ulit siyang minamaliit at sinusubukang patahimikin gamit ang salapi at pangako. Sa gitna ng matinding emosyon, mabilis niyang itinulak palayo ang kamay ni Ricardo. Napaatras ang lalaki sa bigat ng kanyang galaw at agad na natahimik ang ilang taong nakapaligid sa kanila sa gitna ng maingay na palengke. Mahigpit ang pagkakatitig ni Elena kay Ricardo habang pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang sarili na ayaw na niyang manatiling kontrolado o matali sa relasyong matagal nang sumasakit sa kanya. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dignidad, galit, at sa matagal ng paghahangad ni Elena na marinig at respetuhin bilang isang tao. Akala mo ba lahat ng bagay ay nadadaan sa pera? Akala mo ba ang sakit na idinulot ninyo ni Cindy ay mababayaran ng isang bundle ng papel? Ang boses ni Elena ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Ang Elena na kilala mo ay namatay na sa airport. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling magpapabulag sa iyo. Mula sa hindi kalayuan, sa loob ng isa pang sasakyan, nakamasid si Cindy.
Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa leather na upuan habang nakikita ang eksena. Ang takot na baka tuluyang mawala sa kanya si Ricardo at ang kayamanan ng mga De Leon ay nagtulak sa kanya na kumilos. Lumabas siya ng sasakyan at mabilis na lumapit sa dalawa. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagiging matapang patungo sa pagkukunwari ng isang biktima. Ricardo, huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya. Sigaw ni Cindy habang humahawak sa braso ni Ricardo. Tila pinoprotektahan ito mula kay Elena. Tumingin siya kay Elena nang may mapang-uyam ng ngiti sa likod ng kanyang mga mata. Elena, sapat na ang eksenang ito. Masama sa kalagayan ko ang ma-stress. Hinarap ni Elena ang dalawa nang walang bakas ng selos, tanging purong pagkasuklam lamang. Bagay kayo, isang lalaking walang paninindigan at isang babaeng walang kahihiyan. Tatalikod na sana si Elena nang marinig ang huling hirit ni Cindy. Isang lason na alam nitong tatapos sa anumang pag-asang magkaayos pa ang mag-asawa. Ricardo, let's go. Isipin mo na lang ang kapakanan ng anak natin. Ayaw kong lumaking walang ama ang baby na dinadala ko. Napatigil si Elena. Ang mundo ay tila muling gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Cindy ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Tumingin siya kay Ricardo, naghihintay ng pagtanggi, ngunit ang pananahimik at pagyuko ng ulo nito ay sapat na sagot para sa kanya. Dahan-dahang pinulot ni Elena ang nahulog niyang supot ng gulay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa sarili dahil minahal niya ang lalaking ito. Congratulations! Bulong ni Elena, ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngayon, wala na kayong kailangang ikahiya. Perpekto na ang pamilyang binuo ninyo sa ibabaw ng bangkay ng aking dangal. Habang naglalakad palayo si Elena, sa gitna ng putik, ang anino ni Ricardo at Cindy ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ngunit sa bawat hakbang, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Totoo ba ang sinasabi ni Cindy o ito ay isa na namang bitag na inihanda ni Doña Aurora para tuluyan siyang burahin sa buhay ng kanilang pamilya? Ang matinding galit at pagtayo para sa sarili ni Elena na nauwi sa panibagong sugat ng balita tungkol sa pagbubuntis ni Cindy. Ang sandaling tinalikuran ni Elena ang bundle ng pera ni Ricardo sa gitna ng putikan na nagpapatunay na ang kanyang prinsipyo ay hindi mabibili. Ang katotohanan sa likod ng pagbubuntis ni Cindy, ito ba ay plano ni Doña Aurora o sariling diskarte ni Cindy? Isang misteryosong figura ang kumuha ng litrato ng kanilang paghaharap mula sa malayo. Sa kabilang linya ng telepono, narinig ang boses ni Doña Aurora. Siguraduhin mong magmumukhang si Elena ang nanggugulo sa amin. I want her gone, permanently. Ang anak na binanggit ni Cindy ay magiging pangunahing mitya ng gulo sa susunod na kabanata. Ang bawat hakbang ni Elena pabalik sa maliit na silid ni Tia Merly ay tila paghakbang sa isang masukal na kakahuyan ng kawalang katiyakan. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Cindy ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang huling hibla ng pag-asa na baka ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Ricardo. Ang mukhang dati ay tinitingnan niya nang may buong pagtitiwala, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding hapdi. Sa loob ng mansyon ng mga De Leon, ang kapaligiran ay punong-puno ng pekeng selebrasyon. Kailangan nating paghandaan ang kasal, Ricardo. Hindi pwedeng ipanganak ang bata nang walang maayos na apelyido. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang musika sa pandinig ni Cindy, habang ang huli ay nakasandal sa malambot na sofa. Hinihimas ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng buhay. Mama, hindi pa kami hiwalay ni Elena sa Batam. Mahinang sagot ni Ricardo habang nakatingin sa labas ng bintana. Tila hinahanap ang anino ng asawang kanyang tinalikuran.
At kailan pa naging hadlang ang batas sa gusto ko, anak? Si Elena ang umalis. Siya ang sumuko. Sa mata ng lahat, siya ang nagpabaya sa kanyang tungkulin. Sabi ni Doña Aurora habang iniabot kay Cindy ang isang baso ng gatas. Ang mga mata ni Aurora ay nakatitig sa kanyang anak, puno ng manipulasyon. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Isipin mo ang batang ito. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Elena sa harap ng isang maliit na mesa. Sa harap niya ay ang kanyang marriage certificate. Isang piraso ng papel na dati ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon ay tila isang kontrata ng kanyang pagkaalipin. Hinawakan niya ang isang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang paningin ay malinaw. Sigurado ka na ba rito, Elena? Tanong ni Tia Merly habang inilalapag ang isang baso ng tubig sa tabi niya. Mabigat ang kalaban mo, anak. Ang pera ng mga De Leon ay kayang baluktutin ang katotohanan. Hindi pera ang labanan na ito, Tia. Dangal, sagot ni Elena. Hinding-hindi ko papayagan na gamitin nila ang pangalan ko para pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan. Kung gusto ni Ricardo na maging ama, gawin niya iyon nang wala ako. Dahan-dahang isinulat ni Elena ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumentong humihingi ng annulment of marriage. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagpunit sa kanyang sariling puso. Ngunit kasabay nito ang pakiramdam ng isang mabigat na pasanin na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad siya patungo sa munisipyo kinabukasan, dumaan siya sa isang simbahan. Pumasok siya at lumuhod, hindi para humingi na bumalik si Ricardo, kundi para humingi ng lakas na huwag nang lumingon pa. Sa kanyang paglabas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana, si Dr. Arnaldo, ang dating family doctor ng mga De Leon. Elena, mabuti at nakita kita. Bulong ng doktor. Ang kanyang mga mata ay balisa at patingin-tingin sa paligid. May kailangan kang malaman tungkol sa mga medical records na ipinapagawa ni Doña Aurora. May mga bagay na hindi tugma, lalo na sa kalagayan ni Cindy. Bago pa man makapagsalita si Elena, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Mabilis na naglakad palayo ang doktor na tila takot sa kanyang sariling anino. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng sikat ng araw. Hawak ang mga papeles ng paghihiwalay sa isang kamay at ang isang bagong misteryo sa kabilang banda. Ang matinding dusa sa pagtanggap ng katotohanan na nauwi sa isang matapang na desisyon. Ang pagbangon mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging palaban. Bago isumite ang mga papeles, hinubad ni Elena ang kanyang manipis na belo na itinago niya mula sa kasal at ibinigay ito sa isang batang babaeng namamalimos sa labas ng simbahan. Para sa iyong kinabukasan, huwag mong hahayaang itali ka nito sa maling tao. Bulong niya. Ano ang hindi tugma sa medical records ni Cindy? Bakit takot ang doktor na magsalita ng direkta? Pagdating ni Elena sa opisina ng abogado, isang sobre ang naghihintay sa kanya. Sa loob nito ay ang mga litrato niya sa palengke kasama si Ricardo. Ngunit ang pagkakaanggulo ay tila siya ang nananakit kay Ricardo. Sa ibaba ng litrato ay may nakasulat, "Bawiin mo ang kaso o sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan." Ang pagbanggit sa medical records ni Dr. Arnaldo ang magiging susi ni Elena sa pagtuklas ng katotohanan sa mga susunod na kabanata. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng sinulid. Minsan, ang mga talulot ng bulaklak at ang init ng sikat ng araw ay sapat na upang maghilom ang pusong winasak ng pagtataksil. Ang kalsada sa tapat ng isang lumang simbahan sa Quiapo ay punong-puno ng ingay at gulo. Ngunit para kay Elena, ito ang kanyang naging kanlungan. Sa isang maliit na sulok, itinayo niya ang isang silya at isang munting lamesa na puno ng mga sariwang bulaklak, mga rosas, patay sindi, at ang kanyang paborito, ang mga mirasol. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy mamahaling losyon.
Ngayon, ang mga ito ay may bahid ng lupa at amoy ng sariwang tangkay. Sa bawat pag-aayos niya ng mga taling bulaklak, tila dahan-dahang naibabalik ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili na nawala sa piling ni Ricardo. "Magkano po ang isang bundle ng sunflowers, miss?" Tanong ng isang lalaki. Napatingala si Elena at natigilan. Ang lalaking nasa harap niya ay matangkad, may maamong mukha at nakasuot ng simpleng polo. Si Gabriel. Ang kanyang kababata at ang lalaking dati ay lihim na humahanga sa kanya bago siya niligawan ni Ricardo. "Gabriel, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Elena habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. "Balita ko ay nagtayo ka ng negosyo rito. Hindi ako naniwala noong una. Pero heto ka, mas maliwanag pa sa mga panindang bulaklak mo." Nakangiting sagot ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. "Balita ko rin ang nangyari sa inyo ni Ricardo. Elena, hindi mo deserve ang mabuhay ng ganito kahirap." "Hindi ito hirap, Gabriel. Ito ay kapayapaan," sagot ni Elena ng may paninindigan. "Dito, walang nagsisinungaling sa akin. Walang nagdidikta kung sino ako dapat." Habang masayang nag-uusap ang dalawa, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakamasid ang isa sa mga tauhan ni Doña Aurora. Bitbit ang isang kamera na kumuha ng bawat ngiti at tawa ni Elena kasama si Gabriel. Samantala, sa loob ng malawak na silid kainan ng mga De Leon, nakatitig si Ricardo kay Cindy. Pinagmamasdan niya kung paano kumain ang babae. Walang bahid ng morning sickness, walang pagbabago sa kanyang kilos, at tila palaging balisa tuwing may tumatawag sa kanyang telepono. Isang gabi, pumasok si Ricardo sa kwarto at nakitang mabilis na itinago ni Cindy ang isang bote ng gamot sa ilalim ng unan. "Ano yon, Cindy?" Malamig na tanong ni Ricardo. "Wala, Ricardo. Vitamins lang ito para sa baby." Mabilis na sagot ni Cindy. Ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. Hindi kumibo si Ricardo, ngunit ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng nag-ugat sa kanyang isipan. Ang bawat salita ni Dr. Arnaldo at ang bawat kilos ni Cindy ay nagsisimulang bumuo ng isang madilim na larawan sa kanyang alaala. Bumalik ang eksena sa munting pwesto ni Elena. Nang matapos ang araw, tiningnan niya ang kanyang mga kinita. Hindi ito milyon, pero ito ang unang perang kinita niya mula sa sarili niyang pawis. Kumuha siya ng 3 mirasol at maingat na inayos ang mga ito sa isang platera sa tabi ng kanyang banig. Ang unti-unting pagbangon at paghahanap ng ligaya sa maliliit na bagay. Ang pag-usbong ng pag-asa sa muling pagkikita nila ni Gabriel, kaakibat ang lumalalang hinala ni Ricardo sa loob ng kanyang bahay. Sa gitna ng pagod, kinuha ni Elena ang isang piraso ng mirasol at inilagay ito sa kanyang buhok. Tinitigan ang kanyang sarili sa maliit na salamin at binulungan ang sarili. "Ngayon, namumukadkad ka na para sa iyong sarili, hindi para sa kanila." Bakit tila alam ni Gabriel ang bawat detalye ng nangyari sa pamilya De Leon? Mayroon ba siyang itinatagong koneksyon sa nakaraan ni Doña Aurora? Habang natutulog si Elena sa gabi, isang kakaibang amoy ng usok ang gumising sa kanya. Ang init ay mabilis na lumalaganap mula sa kanyang pwesto ng mga bulaklak. Ang mga talulot na dati ay makulay ay unti-unti nang nilalamon ng mapulang apoy. At sa labas, narinig niya ang mabilis na pag-alis ng isang sasakyan. Ang pagkasunog ng sapan ni Elena ang magiging hudyat ng muling pakikialam ni Ricardo sa kanyang buhay sa susunod na kabanata. Ang abo ng mga natupok na bulaklak ay dahan-dahang tinatangay ng hangin, tila mga itim na niyebe na bumabalot sa paanan ni Elena. Ang amoy ng sunog na kahoy at ang pait ng usok ay pumasok sa kanyang lalamunan, ngunit wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, pinagmamasdan ng kanyang munting pangarap na naging uling sa loob lamang ng isang gabi.
Ang bawat piraso ng nasunog na Mirasol ay tila nagpapaalala sa kanya na sa mundo ng mga De Leon, walang puwang ang isang rosas na nagnanais mabuhay ng malaya. Elena, halika na. Hindi ligtas na manatili ka rito. Mahinang sabi ni Gabriel habang inilalagay ang kanyang jacket sa mga balikat ng dalaga. Hahanap tayo ng paraan. Hindi kanila tuluyang mapapabagsak. Hindi kumibo si Elena. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang piraso ng telang itim na nakasabit sa isang bakal na hindi tuluyang natupok. Isang tela na pamilyar sa kanya. Isang tela na bahagi ng uniforme ng mga drivers sa mansyon. Samantala, sa loob ng tahimik at marangyang library ng mga De Leon, nakaupo si Ricardo sa harap ng malaking mesa ng kanyang ama. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampshade. Sa kanyang kamay ay isang asul na folder na nakuha niya mula sa secret compartment ng safe ni Doña Aurora. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pagbaliktad ng pahina ay tila isang hampas ng katotohanan sa kanyang mukha. Hindi lamang tungkol sa pag-ibig o pagpili ng tamang asawa ang dahilan kung bakit ipinilit ni Aurora si Elena para sa kanya. Ang mga dokumento sa loob ng folder ay nagpapatunay na ang lupain sa Batangas na ipinamana ng ama ni Elena ay nasa gitna ng isang malaking proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Milyon-milyong piso ang halaga nito at ang tanging paraan para makuha ng mga De Leon ang kontrol sa lupang iyon ay sa pamamagitan ng kasal. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa pinto. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng perpektong awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang asul na folder. Bakit, Mama? Bakit si Elena? Nanginginig ang boses ni Ricardo habang itinaas ang mga dokumento. Ginamit mo ba ako? Ginamit mo ba ang kasal namin para lang sa lupang ito? At si Cindy, kasama ba siya sa plano mo para masigurong susunod ako sa bawat kumpas mo? Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurora. Lumapit siya at kinuha ang folder mula sa kamay ng anak. Ginawa ko ito para sa'yo. Para sa kumpanya. Elena is a weakling. Wala siyang alam sa halaga ng hawak niya. Mas mabuting mapunta yon sa atin kaysa mabulok lang sa kamay ng isang babaeng walang ambisyon. At ang sunog sa Quiapo? Ikaw din ba ang may gawa niyon? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. I am just cleaning up the mess, Ricardo. Kailangang matanto ni Elena na wala siyang puwang sa labas. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang bumalik sa ilalim ng kontrol natin. Sagot ni Aurora nang walang bakas ng pagsisisi. Sa dilim ng pasilyo, nakikinig si Cindy. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Napagtanto niya na sa oras na makuha ni Aurora ang gusto nito, siya rin ay itatapon na parang basahan. Ang kanyang pagbubuntis, na isang malaking kasinungalingan, ay tila isang mitya na malapit ng sumabog. Hindi na nag-isip pa si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na lumabas ng mansyon. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bao na namumuo sa kanyang dibdib. Habang mabilis na nagmamaneho patungo sa tondo, isa lamang ang nasa isip niya, ang mukha ni Elena na punong-puno ng dignidad sa gitna ng lahat ng kanyang pananakit. Ang matinding sakit ng pagtataksil ng sariling ina at ang paggising ni Ricardo mula sa isang mahabang pagkabulag. Ang desperasyon ni Elena na makitang muli ang kanyang mga pangarap na naglaho sa apoy. Sa gitna ng abo, pinulot ni Elena ang isang piraso ng nasunog na talulot at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang palad. Hinipan ito patungo sa hangin bilang simbolo ng kanyang huling paalam sa kanyang kahinaan. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga dokumentong nag-uugnay sa ama ni Elena at sa pamilya De Leon? May mas malalim pa bang krimen na naganap sa nakaraan? Narating ni Ricardo ang bahay ni Chamerly, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang bakanting lote at ang mga labi ng sunog. Wala si Elena. Sa ilalim ng poste ng ilaw,
Isang sulat ang nakadikit sa pinto. Huwag mo na kaming hanapin. Wala nang natira sa amin kaysa sa galit. Ang asul na folder ang magiging sandata ni Ricardo para bawiin ang tiwala ni Elena sa susunod na kabanata. Umuwi ka na, Ricardo. Wala ka ng asawang babalikan dito dahil ang babaeng pinakasalan mo, pinatay mo na sa airport pa lang. Huwag mong dungisan ang tapat ng bahay na ito ng mga peking luha mo. Ang boses ni Elena mula sa loob ng maliit na silid ay malamig pa sa hanging dala ng bao. Sa labas, ang ulan ay tila walang katapusang bumubuhos. Nagiging putik ang tuyong lupa sa eskinita ng tondo. Si Ricardo, ang dating makapangyarihang tagapagmana na laging malinis at maayos ang suot, ay nakaluhod ngayon sa gitna ng baha. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at may bahid ng dumi. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa hapdi ng pagsisisi. Hawak ni Ricardo ang asul na folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa lupain ni Elena at ang mga panlilinlang ng kanyang ina. Ngunit ano pa ang halaga ng mga papel na ito kung ang pader na itinayo ni Elena sa pagitan nila ay mas matibay pa sa anumang gusaling na ipatayo ng kanyang kumpanya? Elena, please, pakinggan mo ako, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa gitna ng dagundong ng kulog. Alam ko na ang lahat. Alam ko nang ginamit tayo ni Mama. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Handa akong iwanan ang lahat. Ang yaman, ang kumpanya. Basta bumalik ka lang. Biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Elena ang lumabas. Si Tia Merly, hawak ang isang timba ng pinaghugasang tubig, ay marahas na isinali nito sa paanan ni Ricardo. Ang ingay mo, lalaki. Akala mo ba sa pagluhod mo sa ulan ay mabubura mo ang lahat ng hirap na dinanas ng pamangkin ko? Singhal ni Tia Merly, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang nanlilisik ang mga mata. Noong wala siyang makain, nasaan ka? Noong sinunog ang pwesto niya, nasaan ka? Nandoon ka sa mansyon mo, kasama ang kabit mo at ang nanay mong tila ahas. Ngayon ka magmamakaawa? Lumayas ka rito bago ko ipatawag ang mga tanod. Tia Merly, kailangan ko lang siyang makausap. Pagsusumamo ni Ricardo. Huwag mo akong Tia Merly, hindi tayo magkamag-anak. Bulyaw ng matanda bago malakas na isara ang pinto na lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa marupok na dingding. Sa loob ng silid, nakasandal si Elena sa likuran ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang hikbi na gustong kumawala. Nararamdaman niya ang bawat salita ni Ricardo na tumatagos sa kahoy, tila bawat pagsusumamo nito ay isang talim na humihiwa sa kanyang puso. Nais niyang maniwala, nais niyang buksan ang pinto at yakapin ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Ngunit ang alaala ni Cindy at ang malamig na boses ni Doña Aurora ay tila mga tanikala na pumipigil sa kanya. Hinaplos ni Elena ang ibabaw ng pinto. Nararamdaman niya ang bawat paghampas ng kamay ni Ricardo sa labas, ang bawat pagtawag nito sa kanyang pangalan, hanggang sa maging paos na ito. Ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pinahihirapan siyang huminga. Patawad, Ricardo! Bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy at tumatulo sa sahig na semento. Ngunit ang pag-ibig na walang tiwala ay tila isang bahay na gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin, guguho at guguho rin. Lumipas ang mga oras, ang malakas na ulan ay naging tila ambon na lamang, ngunit ang ginaw ng gabi ay mas lalong tumindi. Sa labas, unti-unting nawawala ang lakas ng mga tawag ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay na nakasandal sa pinto ay dahan-dahang namamanhid. Ang init ng kanyang lagnat ay nagsisimulang lumamon sa kanyang malay. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang isang mabigat na tunog mula sa labas, isang tunog ng isang katawang bumagsak sa putikan.
Mabilis niyang binuksan ang pinto. Doon, sa ilalim ng malamig at madilim na langit, nakita niya si Ricardo na nakasubsob sa putik, walang malay, at nanginginig sa tindi ng lagnat. Ang asul na folder ay nakakalat sa tabi nito. Ang mga pahina ay basang-basa at tila mga labi ng isang wasak na pangarap. Ang matinding galit at paninindigan ni Elena na hinaluan ng awa at takot nang makitang nag-collapse si Ricardo. Ang kasiyahan ng mga tagapakinig sa pagsermon ni Tia Merly. Ang sandaling nakasandal si Elena sa pinto. Nararamdaman ang bawat paghampas ng kamay ni Ricardo. Simbolo ng paglalaban ng kanyang isip at puso. Ano ang nakasulat sa mga pahina ng asul na folder na hindi pa nababasa ni Elena? Habang sinusubukan ni Elena na itayo si Ricardo, isang sasakyan ng mga pulis ang huminto sa dulo ng eskinita. Lumabas ang isang abogado na kilalang tauhan ni Doña Aurora. Bit-bit ang isang warrant of arrest. Elena de Leon, isinasakdal ka sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Ricardo de Leon. Huwag ninyo siyang saktan. May lagnat siya. Kailangan niya ng doktor. Tulungan ninyo siya. Ang boses ni Elena ay halos mapaos sa pagsigaw habang kinalakalad siya ng dalawang pulis palayo sa walang malay na katawan ni Ricardo. Ang malamig na bakal ng posas ay gumapos sa kanyang mga pulso, tila isang tanda ng kawalan ng katarungan sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan. Sa likod ng mga pulis, nakatayo ang abogado ni Doña Aurora na may malamig na ngiti sa mga labi habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Elena. Habang si Elena ay idiniditine, dinala si Ricardo sa isang pribadong ospital. Doon, sa loob ng malawak at tahimik na silid, dumating si Cindy na tila isang anghel na nagdadalamhati. Suot ang isang malapad na itim na salamin upang itago ang kanyang mga mata na walang bakas ng luha. Humarap siya sa mga kamera ng media na naghihintay sa labas. Napakasakit para sa akin na makitang ganito ang ama ng anak ko. Hikbi ni Cindy habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan sa harap ng mga reporter. Hindi ko akalain na aabot sa pandidukot ang gagawin ni Elena dahil lamang sa selos. Sana ay isipin niya ang batang dinadala ko. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto ng silid at silang dalawa na lamang ni Doña Aurora ang naiwan, nagbago ang anyo ni Cindy. Ang bawat hikbi ay napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Tumayo siya ng tuwid at kinuha ang kanyang telepono mula sa handbag. Siguraduhin mong hindi makakalabas ng kulungan ang babaeng iyon. Bulong ni Cindy sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. At ang doktor? Bayaran mo siya ng doble. Kailangan kong manatiling buntis hanggat hindi ko nakukuha ang pirma ni Ricardo sa mga bagong papeles ng kumpanya. Hindi namamalaya ni Cindy. Si Elena ay pansamantalang nakalabas dahil sa tulong ni Gabriel na nagpiyansa sa kanya gamit ang lahat ng kanyang naipon. Sa halip na magtago, dumiretso si Elena sa ospital. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang harapin ang katotohanan. Sa isang madilim na pasilyo, malapit sa chapel ng ospital, nakita ni Elena si Cindy na may kausap na isang lalaki. Isang lalaking hindi pamilyar sa pamilya de Leon. Ngunit ang paraan ng paghawak nito sa baywang ni Cindy ay higit pa sa pagkakaibigan. Ang mapagpanggap na anghel ay tumatawa habang binibilang ang mga alahas na kinuha niya mula sa vault ni Doña Aurora. Isang linggo na lang, aalis na tayo rito, sabi ni Cindy sa lalaki habang nakasandal sa dibdib nito. Hahayaan ko ang matandang Aurora na mabulok kasama ang kanyang anak. Sa oras na makuha ko ang pera, wala na silang mapapala sa akin. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na baga ay naging isang naglalagablab na apoy. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa anino at hinarap ang dalawa. Napakagaling mong artista, Cindy. Ang boses ni Elena ay tila isang hatol na bumasag sa kanilang pagsasabuatan.
Ang akala ko ay si Doña Aurora lang ang demonyo sa bahay na yon, pero mukhang nakahanap siya ng katapat sa'yo. Gulat na napalingon si Cindy, ang kanyang muka ay namutla, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang pagiging matapang. Sino ang maniniwala sa'yo, Elena? Isang kriminal? Isang kidnapper? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ni Ricardo? Hindi kailangang maniwala ni Ricardo sa akin. Sagot ni Elena, habang itinaas ang kanyang telepono na nakarecord ang buong pag-uusap. Dahil ang sarili mong boses ang maglalaglag sa'yo. Mula sa matinding kawalan ng katarungan sa kulungan patungo sa isang matapang na paghaharap. Ang pagkasuklam ng mga tagapakinig sa katrayduran ni Cindy sa sarili niyang kampo. Bago harapin si Cindy, tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay na may sugat pa mula sa pabrika. Hinaplos niya ang mga ito at sinabi sa sarili, ang mga sugat na ito ang magbibigay sa akin ng lakas na tapusin ang kasinungalingang ito. Sino ang lalaking kasama ni Cindy? Siya ba ang tunay na ama ng batang sinasabi niyang dinadala niya? Habang nagkakagulo ang dalawa, bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Nakatayo roon si Doña Aurora na kanina pa nakikinig sa likod ng pader. Hawak niya ang kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ikaw, ninanakawan mo ako? Bulong ng matanda. Ang ahas na inalagaan ko para tuklawin ang iba, ako pala ang uubusin. Akala ko ay hawak ko ang tadhana ng lahat, ngunit ang sarili ko palang kamatayan ang dahan-dahan kong itinatayo. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila isang hungkag na alingawngaw sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may ginto at kapangyarihan sa bawat kumpas, ay nanginginig na ngayon habang nakaturo kay Cindy. Ang tunog ng nabasag na mamahaling vase sa gilid ng mesa ay pumunit sa katahimikan. Ang mga pira-pirasong kristal ay kumalat sa sahig na tila mga labi ng dangal ng mga de Leon. Doña Aurora, makinig kayo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nililin lang kayo ni Elena. Hysterical na sigaw ni Cindy habang pilit na lumalapit sa matanda. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng natutuklap. Ang lalaking kasama niya ay mabilis nang tumakas sa kabilang pinto. Nang marinig ang kaguluhan, iniwan si Cindy na mag-isang haharap sa bao. Sapat na, Cindy. Ang boses ni Elena ay pumasok sa eksena nang may kakaibang kapayapaan at lakas. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at umiiyak sa airport. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malinaw na sapa na hindi na natitinag ng anumang dumi. Lumapit siya sa gitna ng silid at inilapag ang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng panloloko ni Cindy at ang mga dokumento ng lupain na pilit na kinakamkam ni Aurora. Narito ang lahat, panimula ni Elena, habang nakatingin ng diretso sa kanyang biyenan. Ang mga peking medical records ni Cindy, ang mga transaksyon niya sa lalaking kasama niya kanina, at ang patunay na ang batang sinasabi niyang dinadala niya ay isang malaking kasinungalingan para lamang makuha ang iyong tiwala at yaman. Kasabay ng mga salitang yon ay ang marahang pagbukas ng pinto ng kabilang silid. Doon, nakatayo si Ricardo, nakasandal sa hamba ng pinto habang suot ang puting gown ng pasyente. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay gising na sa katotohanan. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Elena ay tila isang malakas na hampas na gumigising sa kanyang natutulog na budhi. Mama, tama na, mahinang sabi ni Ricardo, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang bundok. Huwag na nating dagdagan ang mga kasalanan natin kay Elena. Sa paghahanap ninyo ng yaman, nawalan tayo ng pamilya. Marahas na kinuha ni Cindy ang folder at sinubukang punitin ang mga papel sa loob, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng pasilyo ay dahan-dahang lumalapit.
Isang mabigat at disiplinadong tunog. Pagbukas ng pinto, ang mga unipormadong pulis ay pumasok, kasama ang abogado ni Gabriel, Doña Aurora de Leon at Cindy Valderrama. Isinasakdal kayo sa kasong falsification of public documents, conspiracy to commit fraud at illegal detention laban kay Elena de Leon. Deklara ng opisyal. Sa gitna ng tensyon, biglang napahawak si Aurora sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos ng hangin. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader. Ang puso ko. Ricardo, tulungan mo ako. Bulong niya ng may pait. Isang huling pagtatangka na makuha ang simpatiya ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumapit si Ricardo para yakapin siya. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Elena. Nakita ni Aurora sa mga mata ng kanyang anak ang isang bagay na mas masakit pa sa pagkabilanggo, ang kawalan ng tiwala. Ang matinding kasiyahan sa pagkakalaglag ng mga kontrabida. Ang pait ng pagtanggap ni Aurora na siya mismo ang nagpasok ng kaaway sa kanyang bahay. Ang pagkakaisa ni Elena at Ricardo laban sa kasinungalingan. Ang sandaling name ni Elena ang folder sa harap ni Aurora, hindi nang may galit, kundi nang may dignidad na nagpapakita na ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw para maging makapangyarihan. Habang dinadala si Aurora, bumulong siya kay Ricardo. Hindi ko ginawa ito para sa lupa lang. Ginawa ko ito dahil ayaw kong malaman ni Elena ang ginawa ng tatay niya sa pamilya natin. Anong lihim ang itinatago tungkol sa ama ni Elena? Habang isinasakay si Cindy sa sasakyan ng pulis, lumingon siya kay Elena at tumawa ng nakakatakot. Akala mo ba tapos na ang lahat? May isang tao pang darating, Elena? Ang taong hindi mo inaasahang buhay pa. Hindi lahat ng pagkabilanggo ay nasa loob ng mga rehas na bakal. Ang pinakamabigat na tanikala ay ang galit na pilit mong itinatago sa iyong puso ng napakahabang panahon. Ang amoy ng gamot at ang tuyong hangin mula sa aircon sa loob ng VIP room ng ospital ay tila sumasakal sa katahimikan. Doon, sa gitna ng malalambot na unan at mamahaling kumot, nakahiga si Doña Aurora, isang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon ay tila isang tuyot na dahon na lamang na hinihintay na liparin ng hangin. Wala na ang kanyang mga gintong alahas. Tanging ang puting swero na nakakabit sa kanyang manipis na ugat ang nag-uugnay sa kanya sa mundong pilit niyang pinagharian. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena nang walang anumang ingay. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng bigat. Tumigil siya sa paanan ng kama. Pinagmamasdan ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng naging mitya ng kanyang bawat luha. Nandito ka na pala. Mahinang bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niya magawang lumingon, ngunit alam niya ang amoy ng presensya ni Elena. Nandito ka ba? Para pagtawanan ang aking pagbagsak? Para makitang wala na ang reyna ng mga De Leon? Hindi ako nandito para sa iyong korona, Mama. Sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit hindi galit. Nandito ako para sa sarili ko, para itapon ang huling pira-piraso ng sakit na itinanim ninyo sa puso ko. Humarap si Aurora sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng pait. Akala mo ba ay napakasama ko? Ang tatay mo ang unang sumira sa amin. Dahil sa kanya, muntik nang mabaon sa utang ang pamilya ko nung bata pa ako. Ginamit ko ang kasal ninyo ni Ricardo para bawiin ang dapat ay sa amin. Justice, Elena. Iyon ang tawag ko doon. Napailing si Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ni Aurora na tila bulag sa tunay na katarungan. Ang hustisya ay hindi kailanman itinatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Pinili ninyong maging bilanggo ng nakaraan at sa paggawa niyon, isinama ninyo si Ricardo. Isinama ninyo ako.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Ricardo. Bit-bit niya ang isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa kama at inilapag ang sobre sa tapat ng kanyang ina. Lahat ng mana ko, ang lahat ng shares ko sa kumpanya, isinuko ko na sa board of directors. Deklara ni Ricardo, ang bawat salita ay may tunog ng pinalidad. Gagamitin ang malaking bahagi iniyon para bayaran ang lahat ng utang at pinsalang idinulot ninyo kay Elena at sa kanyang lupain sa Batangas. Magsisimula ako ng walang pangalan ng De Leon, Mama. Magsisimula ako bilang isang tao lang. Ricardo, baliw ka na ba? Hiyaw ni Aurora. Pilit na bumabangon ngunit mabilis din siyang nanghina at napasandal sa unan. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa monitor ay tila isang mabilis na tambol na nagpapahiwatig ng kanyang takot. Mas baliw ang manatili sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Sagot ni Ricardo bago tumingin kay Elena nang may pagsusumamo. Elena, hindi sapat ang yaman para bayaran ang lahat, pero ito ang simula ng aking paghingi ng tawad. Lumapit si Elena sa tabi ni Aurora. Sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Hindi ito mahigpit, ngunit mararamdaman ang init ng isang taong nahanap na ang kapayapaan. Pinatatawad ko na kayo, Mama, bulong ni Elena. Hindi dahil karapat dapat kayo sa patawad, kundi dahil karapat dapat ako sa katahimikan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Mula sa araw na ito, ang pangalang Elena De Leon ay hindi na mag-e-exist. Ibabalik ko ang sarili ko sa kung sino ako bago ninyo ako nakilala. Ang matinding emosyon ng pagpapatawad at pagpapakawala. Ang pakiramdam ng tagumpay ni Elena, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapakatao. Ang sandaling hinawakan ni Elena, ang kamay ni Aurora, ang kamay na dating sumasampal at nagtataboy sa kanya upang sabihin ang huling paalam. Isang pagpapakita na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa anumang yaman. Sino ang taong hindi inaasahang buhay pa na binanggit ni Cindy sa nakaraang kabanata? May kinalaman ba ito sa sobrang iniwan ni Ricardo? Paglabas ni Elena ng ospital, isang dayuhang lalaki na may dalang business card ang lumapit sa kanya. Miss Elena, I'm from a global floral design firm in Paris. We've seen your work in the market fire coverage and your recovery. We want you to be our chief designer. Departure is in 3 days. Minsan, ang pinakamahirap na hakbang ay hindi ang pag-alis sa lugar na nanakit sa'yo, kundi ang pagpili kung babaunin mo ba ang mga alaala o iiwanan mo na lang ang mga ito sa ilalim ng mga talulot ng kahapon. Ang loob ng maliit na silid ni Elena sa bahay ni Chemerly ay napupuno na ngayon ng mga nakatiklop na damit at ilang piraso ng mga tuyong bulaklak na kanyang isinalba mula sa sunog. Ang maleta sa ibabaw ng banig ay tila isang bukas na pintuan patungo sa isang buhay na malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa mga anino ng mga De Leon. Sa kanyang kamay ay ang business card mula sa Paris, isang pagkakataon na pinapangarap ng bawat designer, isang tiket patungo sa kalayaan, isang mahinang katok sa pintong gawa sa plywood ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito ang marahas na katok ng mga pulis o ang mapang-utos na katok ni Doña Aurora. Ito ay isang mahinhin at tila nag-aalinlangang tunog. Elena, maaari ba tayong mag-usap? Ang tinig ni Ricardo ay gumaralgal, puno ng pagod, ngunit may bahid ng pagsisikap na maging matatag. Binuksan ni Elena ang pinto. Nakita niya si Ricardo na nakatayo sa madilim na eskinita. Hindi na suot ang kanyang mamahaling suit. Ngayon, nakasuot na lamang siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dumi mula sa pagtulong sa paglilinis ng mga labi ng sunog sa palengke. Wala ng kotse o driver sa likuran niya. Naglakad lamang siya patungo rito. Nabalitaan ko ang tungkol sa Paris. Panimula ni Ricardo habang nakatitig sa maleta sa loob.
Hindi ako nandito para pigilan ka. Nandito ako para hilingin na sana, bago ka umalis, maaari ba tayong magsalo-salo sa huling pagkakataon? Isang simpleng hapunan lang, bilang 2 tao lang. Sa gitna ng maliit na kusina na amoy usok at bawang, naupo ang dalawa sa mga lumang upuang kahoy. Walang mamahaling wine, tanging tubig lamang sa isang lumang pitsel. Ang ulam nila ay tuyo at kamatis. Ang pagkain na dati ay hindi man lang titingnan ni Ricardo sa kanilang mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, kinakain niya ito ng may gana. Tila ito ang pinakamasarap na putahe sa mundo dahil kasalo niya ang babaeng muntik na niyang tuluyang mawala. Elena, hindi ko alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad sa bawat segundo na pinaramdam ko sa iyong hindi ka sapat. Bulong ni Ricardo habang nakatingin sa kanyang plato. Ang pag-alis mo sa bansa ay ang pinakamagandang bagay para sa iyo. Doon, hindi ka lang asawa ni Ricardo. Doon, ikaw ay si Elena, ang mahusay na artist. Tumingin si Elena sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki, isang bagay na matagal na niyang hinahanap noon. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa ay tila ilang sentimetro na lamang, ngunit para kay Elena, ito ay tila isang malawak na karagatan pa rin. Paris is my dream, Ricardo, mahinang sagot ni Elena. Pero higit sa pangarap, ito ang paraan ko para mahanap ang sarili ko na nawala sa bahay ninyo. Salamat sa hapunang ito. Ito ang huling alaala na gusto kong dalhin. Nabalot sila ng isang malalim na katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang bawat sulyap at bawat buntong hininga ay tila isang pamamaalam sa kanilang magulong nakaraan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol. Ang amoy ng gasul at ang kakaibang init mula sa kabilang bahay, ang siyongmay ni Tia Merly kung saan natutulog ang mga manggagawa, ay mabilis na lumaganap. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa mga tuyong tela ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Sunog! Ang bodega! Si Tia Merly nandoon sa loob. Sigaw ng isang kapitbahay mula sa labas. Mabilis na tumayo si Elena, ang takot ay agad na lumingon sa kanyang mukha. Tia Merly, ang mga manggagawa, ang lumbay ng pamamaalam at ang tamis-pait na hapunan, slow burn romance na biglang napalitan ng matinding kaba at panganib. Ang sandaling pinagsaluhan nila ang tuyo at kamatis, isang pagpapakita na ang pag-ibig ay hindi kailangan ng karangyaan, sapat na ang katapatan sa harap ng isa't isa. Aksidente nga ba ang sunog sa bodega? O may huling ganti pa ang mga tauhan ni Cindy bago sila tuluyang makulong? Tumakbo si Ricardo patungo sa naglalagablab na bodega nang hindi nag-iisip. Lumingon siya kay Elena sa huling pagkakataon bago pumasok sa gitna ng makapal na usok. Elena, huwag kang papasok. Hintayin mo ako rito. Isang malakas na lagapak ng bumagsak na kisame ang narinig ni Elena. Kasunod ng paglamon ng apoy sa tanging lagusan ng bodega, ang init na nagmumula sa naglalagablab na bodega ay tila isang dambuhalang kamay na humahablot sa hininga ni Elena. Ang bawat paghampas ng apoy sa tuyong tela at kahoy ay lumilikha ng isang nakatutulig na tunog, tila isang mabilis na paglamas ng gutom na halimaw sa lahat ng bagay na madaanan nito. Ang itim at makapal na usok ay dahan-dahang lumalamon sa buong eskinita, ginagawang gabi ang paligid sa gitna ng liwanag ng apoy. Ricardo, huwag! Bumalik ka rito! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay halos mawala sa gitna ng gulo at ingay ng mga taong nagtatakbuhan, bit-bit ang mga timba ng tubig. Ngunit hindi na siya narinig ni Ricardo. Ang anino ng lalaki ay tuluyan ng nilamon ng makapal na usok sa loob ng bodega. Sa loob, ang bawat sulok ay puno ng panganib. Ang mga nagbabagang poste ay isa-isang bumabagsak, lumilikha ng mga shark na tila mga sumasayaw na demonyo sa dilim. Nakita ni Ricardo si Tia Merly sa dulo ng silid,
nakasubsob sa sahig at hindi makagalaw dahil sa isang mabigat na aparador na bumagsak sa kanyang paanan. "Tia Merly, kumapit kayo!" Sigaw ni Ricardo habang pilit na itinataas ang mabigat na kahoy. Nararamdaman niya ang hapdi ng init sa kanyang balat. Ang bawat hininga niya ay puno ng abo at lason. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Elena. Hindi niya hahayaang mawala ang kaisa-isang pamilyang natitira sa babaeng mahal niya. Sa isang matinding puwersa, naitulak niya ang aparador at binuhat ang matanda. Sa labas, nakasandal si Elena sa pader ng kanilang bahay. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pintuan ng bodega. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Dito niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan na sa kabila ng lahat ng galit, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Ricardo, hindi niya kayang makita ang lalaking ito na mawala ng tuluyan sa kanyang mundo. Ang pangarap sa Paris, ang kalayaang hinahangad niya, ay tila nawalan ng ningning sa harap ng posibilidad na ito, na ang huling pagkakataon na makikita niya si Ricardo. Isang malakas na lagapak ng bumagsak na kisame ang yumanig sa lupa. Kasunod ng pagbuga ng mas malakas na apoy mula sa loob, napaupo si Elena sa semento, ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa init. "Patawad, Panginoon. Huwag ninyo siyang kunin sa akin." Bulong niya sa gitna ng hikbi. Ngunit sa gitna ng impyerno, lumitaw ang isang figura. Si Ricardo, duguan puno ng uling ang muka. At hirap na hirap huminga, ay lumabas bitbit si Tia Merly. Sa sandaling makatapak sila sa labas, ang buong istruktura ng bodega ay tuluyang gumuho. Lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagkawasak na nagpatahimik sa lahat ng tao sa paligid. Mabilis na tumakbo si Elena patungo sa kanila. Kinuha ng mga kapitbahay si Tia Merly habang si Ricardo ay dahan-dahang bumagsak sa bisig ni Elena. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat, ngunit nang maramdaman niya ang haplos ng asawa, pilit siyang ngumiti. "Ligtas na siya, Elena." Paos na bulong ni Ricardo bago tuluyang mawala ng malay sa kandungan ng dalaga. Ang matinding takot at desperasyon na nauwi sa isang malalim na realisasyon ng pag-ibig, ang paghanga ng mga tagapakinig sa tunay na pagbabago ni Ricardo mula sa pagiging makasarili patungo sa pagiging mapagsakripisyo. Ang sandaling niyakap ni Elena si Ricardo na puno ng uling at koy-buy, hindi alintana ang dumi o ang init, habang binubulong sa lalaki na huwag siyang iiwan. Ito ang sandaling ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng natupok ng apoy, hindi ng galit, kundi ng pag-unawa. Sino ang nakitang tumatakbo palayo sa bodega bago magsimula ang sunog? May kinalaman ba ito sa banta ni Cindy bago siya makulong? Sa loob ng puting silid ng ospital, nakatitig si Elena sa monitor ng puso ni Ricardo. Ang tunog ng bawat tibok ay tila isang hiling na naway magising na ito. Biglang pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Elena, may nakuha kaming balita. Hindi aksidente ang sunog. At ang taong nag-utos nito, hindi si Cindy. May isa pang tao na gustong burahin ang lahat ng ebidensya ng nakaraan ng tatay mo. Sa bawat paglubog ng araw, may pangako ng isang bagong umaga. Hindi dahil nawala ang mga sugat ng kahapon, kundi dahil natutunan nating maglakad ng may dangal sa gitna ng mga peklat ng ating nakaraan." Ang tunog ng bawat tibok ng puso sa monitor ng ospital ay tila isang regular at payapang martilyo na nagpapatatag sa pag-asa ni Elena. Nakaupo siya sa tabi ng higaan ni Ricardo, hawak ang kamay ng lalaki na dati ay tila napakalayo. Ngunit ngayon ay muling naging kanlungan. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay dahan-dahang gumagapang sa puting kumot, nagbibigay ng init sa malamig na silid. Dahan-dahang idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Elena. Hindi na ang mukhang puno ng takot o galit, kundi ang mukhang puno ng pag-unawa at isang uri ng pag-ibig na dumaan sa matinding apoy.
Nandito ka. Paos na bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na humahaplos sa katahimikan. Akala ko ay nasa Paris ka na. Hindi kayang lumipad ng isang ibon kung ang kanyang puso ay naiwan sa gitna ng bao. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Ligtas na si Tia Merly, Ricardo. At ikaw, salamat dahil bumalik ka sa akin. Pumasok si Gabriel sa silid, bit-bit ang ilang mga papeles. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng kaba. Elena, Ricardo, tapos na ang lahat. Ang taong nag-utos ng sunog, ang dating tauhan ni Cindy, at ang kasabot sa loob ng opisina ng ama mo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang ebidensyang itinago ng abogado ng tatay mo. Ang taong akala nating lahat ay pumanaw na, pero nagtago lang pala dahil sa takot ay lumabas na. Ang lupain sa Batangas at ang lahat ng ninakaw sa pamilya mo ay muling maibabalik sa iyo, Elena. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng mga sariwang mirasol, rosas at lily ay muling namahay sa isang maganda at maayos na tindahan sa tapat ng isang tahimik na kalsada. Hindi na ito isang maliit na sapa sa gilid ng kalsada. Ito ay ang Elena's Sanctuary, isang flower and event design shop na kilala na sa buong lungsod. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, hindi ang yaman ang ipinagmamalaki ni Elena. Mula sa kusina ng shop, lumabas si Ricardo bit-bit ang 2 tasa ng kape. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at apron ang kanyang gamit habang tinutulungan si Elena sa pag-aayos ng mga deliveries. Ang kanyang dating mataas na posisyon sa kumpanya ay ipinalit niya sa isang buhay na puno ng serbisyo at pagpapakumbaba. May deliver tayo para sa anibersaryo sa Batangas, mahal. Nakangiting sabi ni Ricardo habang inilalagay ang kape sa lamesa. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Sa kanyang daliri, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ang singsing na ibinigay ng mga De Leon, kundi ang singsing na binili nila mula sa kanilang unang kinita sa shop. Ang singsing na ito ay hindi simbolo ng pag-aari, kundi simbolo ng isang bago at pantay na kasunduan. Sa dulo ng araw, naglakad ang 2 sa dalampasigan ng Batangas sa mismong lupain na dati ay naging mitya ng kasakiman. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang mahinahong musika na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Nakatingin sila sa malawak na dagat, kung saan ang langit ay nagdidikit sa tubig sa kulay ng kahel at lila. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin, Elena. Bulong ni Ricardo habang inakbayan ng asawa. Hindi ako sumuko sa iyo, Ricardo. Pinili ko lang na hanapin ang sarili ko bago kita muling tanggapin. Sagot ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayon, hindi na tayo biktima ng ating mga magulang. Tayo na ang sumusulat ng sarili nating kwento. Hawak kamay silang nakatayo sa harap ng dambuhalang karagatan. Ang bao ay lumipas na at sa gitna ng katahimikan, nahanap nila ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng ginto. Ang kaligayahan ng 2 kaluluwang malaya, nagmamahalan, at higit sa lahat, may kapayapaan sa isa't isa. Ang buoan ng hanfok, emotional release. Sau tất cả những hy sinh, cảm giác mãn nguyện khi công lý được thực thi và tình yêu hồi sinh tự động trở tàn. Elena đeo lại chiếc nhẫn cười tự mua, biểu tượng của việc cô không còn là vật trang trí, mà là người làm chủ cuộc đời mình. Một nụ cười bí ẩn của Elena khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm trong túi xách. Một mầm sống mới đang bắt đầu. Ricardo quỳ xuống cát, hôn lên tay Elena và nói, Dito, sa harap ng dagat, ipinangako ko, ikaw lang, hanggang sa huling tibok ng puso ko. Ang ritmo ng bawat tibok ng puso sa monitor sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang regular at payapang martilyo na dahan-dahang nagpapatatag sa naghilom na pag-asa ni Elena. Nakaupo siya sa tabi ng higaan ni Ricardo,
Mahigpit na hawak ang kamay ng lalaki na dati ay tila napakalayo sa kanyang damdamin, ngunit ngayon ay muling naging kanyang tanging kanlungan. Ang sikat ng araw mula sa labas ng bintana ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng puting kumot, nagbibigay ng kakaibang init sa gitna ng malamig at tahimik na silid. Dahan-dahang idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata, at ang unang imaheng bumungad sa kanya ay ang mukha ni Elena. Hindi na ang mukhang puno ng takot, pag-aalinlangan o galit, kundi ang isang mukhang puno ng malalim na pag-unawa at isang uri ng pag-ibig na dumaan at nagtagumpay sa pinakamatinding apoy. Nandito ka. Paos at mahinang bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na humahaplos sa katahimikan. Akala ko ay nasa Paris ka na. Akala ko ay iniwan mo na ako sa gitna ng abo. Hindi kayang lumipad ng malayo ng isang ibon kung ang kanyang puso ay naiwan sa gitna ng bao. Sagot ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha ng kagalakan. Ligtas na si Chamerly, Ricardo, at ikaw. Salamat dahil pinili mong bumalik sa akin sa kabila ng lahat. Pumasok si Gabriel sa silid. Bit-bit ang ilang mahahalagang papeles. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ng kabao o pag-aalala, kundi isang maaliwalas na ngiti. Elena, Ricardo, sa wakas ay tapos na ang lahat. Ang taong nag-utos ng sunog, ang dating tauhan ni Cindy at ang kasabwat sa loob ng opisina ng ama mo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang ebidensyang itinago ng abogado ng tatay mo, ang taong akala nating lahat ay pumanaw na, pero nagtago lang pala dahil sa takot, ay lumabas na rin. Ang lupain sa Batangas at ang lahat ng ninakaw sa pamilya mo ay muling maibabalik sa iyo, Elena. Justice is finally served. Sa mo aming mata. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang huling gabi ng trahedya. Ang amoy ng mga sariwang mirasol, rosas at lily ay muling namahay sa loob ng isang maganda at maayos na tindahan sa tapat ng isang tahimik na kalsada sa probinsya. Hindi na ito isang maliit na sapa sa gilid ng kalsada. Ito ay ang Elena's Sanctuary, isang flower and event design shop na unti-unti nang kinikilala sa buong lalawigan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, hindi ang yaman o katanyagan ang ipinagmamalaki ni Elena. Mula sa kusina ng shop, lumabas si Ricardo bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Wala na siyang suot na mamahaling suit o itim na kurbata. Isang simpleng polo shirt at apron ang kanyang gamit habang masayang tinutulungan si Elena sa pag-aayos ng mga deliveries. Ang kanyang dating mataas na posisyon sa korporasyon ay buong puso niyang ipinalit sa isang buhay na puno ng serbisyo, pagpapakumbaba, at tunay na dedikasyon sa pamilya. Mahal, ready na ang deliveries natin para sa anibersaryo sa Batangas, nakangiting sabi ni Ricardo habang maingat na inilalapag ang kape sa ibabaw ng lamesang kahoy. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa ng may pagmamahal. Sa kanyang daliri, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ang singsing na galing sa yaman ng mga De Leon, kundi ang singsing na binili nila mula sa kanilang unang kinita sa sariling pagsisikap sa shop. Ang singsing na ito ay hindi simbolo ng pag-aari o kapangyarihan, kundi simbolo ng isang bago, pantay, at tapat na kasunduan sa pagitan ng 2 kaluluwa. Sa dulo ng araw na yon, naglakad ang 2 sa dalampasigan ng Batangas sa mismong lupain na dati ay naging mitya ng kasakiman at pagtataksil. Ang tunog ng mga alon na mahinahong humahampas sa pampang ay tila isang payapang musika na nagpapatigil sa anumang natitirang ingay ng nakaraan. Nakatingin sila sa malawak na dagat, kung saan ang langit ay nagdidikit sa tubig sa kulay ng kahel, lila at ginto. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin, Elena. Salamat dahil tinuruan mo akong maging totoong tao. Bulong ni Ricardo habang dahan-dahang inakbayan ng asawa. Hindi ako sumuko sa iyo, Ricardo. Pinili ko lang na hanapin at buuin ang sarili ko bago kita muling tanggapin ng buo.
Sagot ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa matatag na balikat ng lalaki. Ngayon, hindi na tayo biktima ng ating mga magulang o ng ating mga pagkakamali. Tayo na ang may akda ng sarili nating kwento. Hawak kamay silang nakatayo sa harap ng dambuhalang karagatan. Ang bao ay tuluyan ng lumipas at sa gitna ng banal na katahimikan ng kalikasan, nahanap nila ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng ginto. Ang kaligayahan ng dalawang taong malaya, nagmamahalan, at higit sa lahat, may wagas na kapayapaan sa isa't isa. Isang matamis at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, kung saan may isang bagong buhay na nagsisimulang tumibok. Isang bagong simula na bunga ng tunay na pag-asa. Ang huling pahina ng isang kwento ay hindi laging nangangahulugan ng pagtatapos. Madalas, ito ay ang pagbubukas ng isang pintuan patungo sa isang buhay na hindi na kailangang isigaw sa mundo upang patunayang ito ay totoo. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalimuyak kasabay ng bango ng mga namumukadkad na kape at sariwang mirasol, doon nahanap nina Elena at Ricardo ang kahulugan ng salitang tahanan. Ang oras ay dahan-dahang lumilipas, tila isang mahinahong agos ng ilog na humuhugas sa bawat bakas ng pait at dumi ng nakaraan. Sa loob ng isang taon, ang mansyon ng mga De Leon sa Makati ay nanatiling tahimik at bakante, isang dambuhalang monumento ng isang kahariang gumuho dahil sa kasakiman. Si Doña Aurora ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa kinang ng mga diamante at ingay ng mga board meeting. Sa kanyang pag-iisa, ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon, ang kanyang paghingi ng tawad. Bagaman huli na, ay tinanggap ni Elena, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ayaw na ni Elena na magdala ng anumang mabigat na bagahe sa kanyang bagong paglalakbay. Si Cindy naman, sa likod ng mga rehas na bakal, ay uwent-unting natututunan na ang kagandahan at talino, kung gagamitin sa panlilinlang, ay nauuwi lamang sa isang madilim at masikip na realidad. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng lason at pangungutya, ay wala nang madlang mapapaniwala. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay ginto sa pampang, nakaupo sina Elena at Ricardo sa balkonahe ng kanilang simpleng bahay. Hawak ni Ricardo ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Hinahaplos ang malambot na tela nito ng may matinding pag-iingat. Tumingin siya kay Elena, na ngayon ay may bahagyang umbok na sa kanyang tiyan, isang tunay na mumpis ng buhay na binuo sa ibabaw ng katapatan at pag-ibig, hindi sa manipulasyon. Alam mo, Elena, bulong ni Ricardo habang inilalapit ang kanyang upuan sa asawa. Dati, akala ko ang pagprotekta sa iyo ay ang pagkulong sa iyo sa isang gintong hawla. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na pagmamahal ay ang hayaan kang lumipad at sapat na para sa akin ang maging hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ngumiti si Elena. Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang lungkot. Natututunan ko rin, Ricardo, na ang dula ng buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakarangya sa paningin ng iba. Ito ay tungkol sa kung gaano kakapayapa sa loob ng sarili mong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpili na lumakad pasulong nang wala ng galit. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena at sa katahimikan ng dapit hapon, naramdaman nila ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Wala nang kailangang itago. Wala nang kailangang patunayan. Sila ay dalawang tao lamang na natutong bumangon mula sa abo ng pagkakamali upang itayo ang isang pundasyong hindi na kailanman mayayanig ng anumang bao. Ang kwento ng paglaya ng puso ay nagtatapos dito, hindi sa isang grandyong pagdiriwang, kundi sa isang tahimik na hapunan
sa isang matamis na haplos at sa isang pangako na ang bawat bukas ay haharapin ng magkasama, pantay, malaya at puno ng pag-asa.